Hello, magandang araw po sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng aking mga manonood. Kumusta na kayo ulit? I hope happy kayo at walang mga iniindang sakit at problema. At kung meron man, have faith kasi ang Panginoon ay laging nandiyan, nandito para sa atin, lalo na dun sa mga kumikilala sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Ano po? So, today ang pag-uusapan natin ay sa Book of Romans ulit. Tatapusin natin yung Book of Romans hanggat ipagpapatuloy pala natin ang Book of Romans hanggat hindi natatapos. Ano po, yung mga importanteng topics dito pag-uusapan po natin at pag-aaralan. Samahan niyo po ako pagkat papakita ko sa inyo yung mga verses. Alam niyo naman, di ba? So, we pray na i-guide tayo ng Holy Spirit para maliwanagan at mabuksan ang ating mga isipan at mga tenga upang marinig natin mabuti at maintindihan kung ano ang sinasabi ng banal na salita at malinis ang ating mga puso upang malaya nating matanggap ang katotohanan ng walang halong pag-aalinlangan. Ano po? So today, pag-uusapan natin ang tungkol sa pananalig, kung anong klasing pananalig o paano ba tayo magiging katanggap-tanggap at nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Pag-uusapan natin ngayon ang pananalig ni Abraham, the faith of Abraham. Po. So, maganda ito kasi at least nababasa nyo yung Bible, di ba? Nakikita nyo. O, ayan. Okay. Dito po tayo sa Romans chapter 4. It's all about the faith of Abraham. Pag-usapan natin dito kung paano tayo nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ano po? Sabi dito, Abraham was, humanly speaking, the founder of Jewish nation. Si Abraham daw ay ang founder ng Jewish nation. Sa kanya nagsimula ang Jewish nation. Ano po? What did he discover about being made right with God? Ano daw po ba ang na-discover niya para maging maayos, mabuti, matuwid, made right, maging matuwid sa harapan ng Panginoon? If his good deeds had made him acceptable to God, he would have had something to boast about. Kung ang kanyang magagandang mga nagawa daw had made him acceptable to God, ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon, sa Diyos, po, he would have had something to boast about. Nagkaroon daw sana siya ng isang bagay na maipagyayabang niya. But ito na po, but that was not God's way. Pero hindi po ito ang pamamaraan ng Panginoon. For the scriptures tell us, Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. Ano po ang ibig sabihin nito? For the scriptures tell us, dahil ang banal na salita o ang Biblia ay nagsasabi sa atin na si Abraham ay naniwala sa Panginoon. At ang Panginoon ay tinuring itong kabutihan sa harapan niya because of faith, dahil sa kanyang pananalig. So, itinuring ni Lord na righteousness or righteous act or deed pag maniwala ka sa Diyos, sa Kanya. Ano po? So, dito, brothers and sisters in Christ, to all my viewers, believers or non-believers yet, pinapakita po dito na si Abraham ay naging katanggap-tanggap o naging mabuti sa Panginoon, hindi dahil sa kanyang mga magagandang ginawa. Kaya wala siyang maipagyayabang na dahil doon ay naging righteous siya sa paningin ng ating Panginoon. Kundi dahil naniwala siya, nagkaroon siya ng
pananalig na totoo sa Diyos. Yun ang naging dahilan ng naging maayos o mabuti siya sa harapan ng Panginoon. Hindi dun sa mga nagawa niyang kabutihan. Hindi dun sa mga magagandang bagay na nagawa niya na sa tingin niya ay kapuri-puri o maayos, katanggap-tanggap. Hindi dahil doon, kundi dahil naniwala siya sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin. When people work, their wages are not a gift, but something they have earned. Kapag ang tao daw ay nagtatrabaho, their wages, ang kanilang mga bayad, salary, sahod, wages, are not a gift. Hindi ito regalo, but something they have earned. Kundi, ito ay isang bagay na kabayaran sa kanilang pinagtrabahuhan. They have earned. Something they have earned. Pinagtrabahuhan. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. So malinaw po ito. Sabi dito, subalit ang tao daw ay nagiging mabuti sa Panginoon. Ang tao daw ay nagiging mabuti, binibilang na mabuti, itinuturing na mabuti, not because of their work. Hindi dahil sa kanilang mga nagawa o gawain o nagawa, but because of their faith in God who forgives sinners. Malino po yan, hindi sa gawa, kundi dahil sa kanilang pananalig, faith in God. Diba? Because of their faith in God who forgives sinners, na nagpapatawad sa mga nagkakasala, sa mga makasalanan. So, hindi ito tungkol sa mga kabutihang nagawa, hindi ito tungkol sa mga mabubuting gawa, kundi sa ating paniniwala sa Diyos na nagpapatawad sa mga makasalanan. David also spoke of this when he described the happiness of those who are declared righteous without working for it.